scapegoat eh. Sa Israel nung araw, yung meron papawalang isang kambing at yun ay parang pangtubos. Bahala na yung kambing kung yun eh mapatay o ano man ang mangyari, lamunin man siya ng leon. Ang tawag doon ang galing yung salitang scapegoat eh. Pakibasa. And Aaron shall cast lots upon the two goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for a sin offering. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness. Ayan, papawalan yung isang kambing, papawalan dun sa wilderness. Bahala na yung goat na yun na mag-escape dun sa kamatayan. Bahala siya sa sarili niya. Alam mo ang ibig kong sabihin dyan? Maraming tao ngayon nabubuhay sa ideya ng scapegoat. Nakikipagsapalaran. Kung hanggang makakalusot. Ay sabi ng Diyos, yung babae maggayak ng mahinhin damit. Ang lusot nung iba, mainit ika eh. Kaya nilalabas ko nga ika yung lahat ng pwedeng ilabas eh. Yun. Ngayon, ganito, ibig ko sabihin, alam mo, hindi naman po yung piyesta ng mga Diyos-Diyusan ng paraan para magkita-kita mga kamag-anak. Maraming paraan para tayo magkita-kita. Kagaya kami, meron kaming family reunion once a year. Kuminsan, pagka-available lahat, nagre-reunion kami. Pagka naman may mga piyesta opisyal na matagal, di ba? Minsan, 3 araw, piyesta opisyal eh. Uumpisahan ng Biyernes hanggang Linggo yun eh. O, nakikita-kita kaming magkakamag-anak para sabihin natin na ang paraan lang para makita-kita tayo ay piyesta, napakahina naman ng pangangatwiran natin. Sa Biblia po kasi, ang Diyos ay may palatuntunan na huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang mga Diyos-Diyusan yung ginawa ng mga kamay ng mga tao. Basahin natin ang 115:4 hanggang 8 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Sa Bicol, si sa indang mga ladawan, anan na pirak asin bulawan, gibonin mga kamot nin mga tao. Igwanin nguso, alagad dai nakakapagtaram. Igwanin mga mata, alagad dai nakakahiling. Igwanin mga talinga, alagad dai nagpapakadangog. Igwanin mga dungo, alagad dai nakakaparong. Igwang mga kamot, alagad dai nakakaduon. Igwanin mga bitis, alagad dai nakakalakaw. Dai nakakataram sa indang halanuan. Sinda na mga paragibo, magiging siring kaiyan. Oho, ang lambang diyan kaiyan nananarig. Maliwanag na yan eh. Yan yung mga Diyos-Diyusan na ipinagpipiesta eh. O ngayon, yan ang problema ng mga Bicolano. Nagpipiesta kayo sa mga bagay na mali. Basahin natin ang 17:29 ng Gawa. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Sa Bicol, kaya
Huling kita mga aki nin Dios, dai maninigo na kita maghuna na ang pagka-Dios nakakaagid sa bulawan o sa pirak o sa gapo na ginibong ladawan sa pandayan o sa kadunungan nin tao. Ayan, hindi mo nga dapat isipin na kahit kapiraso may pagka-Diyos yun eh. Mali nga yun eh, kapatid. Tapos ipagpipiesta mo pa, lalo ka nang gumagawa ng mali, kasuklam-suklam sa Diyos yan. 4:3 ng unang Pedro. Kung naniniwala kayo sa Biblia, mga Bicolano, tigilan na ninyo yan. Basahin natin. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan yan eh. Sa Bicol, ang sabi dyan, hulita, igo na ang panahon na nakaagi, na sa paggibo kan maot din mga hintil, asin sa paglakaw sa karumputan, sa mga hurot, sa mga pagbuburat, sa mga pagpauyon, sa mga pagpagutid, asin mga makababalding pagsamba sa ladawan. liwanag yan, makababalding pagsamba sa ladawan. Kaya bawal po ng Biblia yan. So, anumang mga gawaing nakaukol dyan, masama po sa Diyos yan, kapatid. Tutol ba tayo sa Biblia? Hindi ko naman Biblia yan, Bicol yan eh. Sa inyong Biblia yan, pag ayaw nyong maniwala dyan, wala na po akong magagawa sa inyo.